Sa gitna ng sunod-sunod na pagbubunyag ng korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan, mariing nagbabala ang iba't ibang business at civilian groups. Kung hindi agad kikilos ang gobyerno, posibleng umatras ang mga dayuhang mamumuhunan at maging malubha ang epekto sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa mga business leaders, hindi na bago ang usapin ng anomalya sa mga kontrata ng infrastruktura. Mula flood control projects hanggang sa kalsada, street lamps at mga paaralan. Ngunit ang excessive corruption, gaya ng tawag nila, ay umabot na sa puntong nasisira na ang kumpiyansa ng mga investors. Sa isang press conference, sinabi ng isang kilalang negosyante, hindi lamang pera ang nakataya rito, kundi ang kredibilidad ng buong bansa. Maging ang ilang civil society organizations ay nakisali na rin sa panawagan. Ayon sa kanila, matagal nang nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan ang epekto ng katiwalian. Mga sirang kalsada na bagong gawa pa lamang, kulang-kulang na pasilidad sa mga eskwelahan, at baha na paulit-ulit kahit bilyon-bilyon na ang inilaan para sa flood control. Dagdag pa nila, kung ang mga lokal na negosyante mismo ay nadidismaya, paano pa kaya ang mga dayuhan na naghahanap ng malinaw na garantiya ng transparency at accountability? Para sa ilang eksperto, malinaw ang koneksyon. Kapag bumagsak ang tiwala ng investors, tataas ang tsansa ng tinatawag na capital flight o ang paglisan ng mga negosyo at puhunan papunta sa mas maayos na bansa. Ibig sabihin, mas kaunting trabaho, mas kaunting oportunidad, at mas malakas na hamon para sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa kabila nito, nananatili ang panawagan. Itigil ang korupsyon, papanagutin ang mga sangkot, at magpatupad ng reforma. Kung hindi, ayon sa mga grupo, baka dumating ang oras na mahirap nang ibalik ang tiwala ng mundo sa Pilipinas bilang ligtas at kapaki-pakinabang na lugar para sa negosyo. At sa dulo, iisa lang ang tanong na iniwan nila. Hanggang kailan manonood ang taumbayan habang ang kinabukasan ng ekonomiya ay unti-unting pinapahina ng katiwalian?